Sabi nga nila, kapag mahal mo, dapat ipaglaban mo. Pero paano kung ikaw na lang talaga ang lumalaban sa isang pagmamahal na kahit alam mong tapos na, pilit mong iniisip na pwede pa? Alam mo, gumising ka na sa katotohanan na hindi lahat ng gusto mo ay makukuha mo. Kasi hindi lahat mananatili sa tabi mo. May mga tao kasing ipaparanas lang sa atin ng maging masaya. Subalit sa huli, kailangan mong palayain din ang puso mo sa tadhanang bumihag sa'yo na akala mo ay panghabang buhay na. Pero biglang natapos kahit ayaw mo pa. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Simula nung sunduin si Ethan ng halimaw na nag-ampon sa kanya, hindi ko na siya muling nakita. Halos araw-araw akong pumupunta sa bahay nila Ethan. Nagbabaka sakali na makita ko siya. Pero bakit ganun? Hindi ko siya makita. Umaga at hapon nag-aabang ako sa labas ng bahay kung saan siya umuwi. Kaya lang, hindi ko siya makita. Nasaan na ba si Ethan? 1 linggo ko na siyang hindi nakikita. Sobrang nalulungkot talaga ako. Halos di na ako makatulog kakaisip sa kaibigan ko. Sana naman makita ko na si Ethan. Kasi nag-aalala na talaga ako sa kanya. Hanggang sa isang umaga, pagkagising ko, nagulat na lang ako bigla. Kasi naman, pagmulat ng mata ko, si Ethan ang unang nakita ko. Napaluha talaga ako. Tapos eto siya, nakangiti. Subalit, bakit ganito? Bakit may black eye siya tapos kulang ng isa ang ngipin niya? Tapos, madami siyang sugat na tila ba naghihilom pa lang. Pero, ang tagal mo gumising. Kanina pa ako dito. Pinagmamasdan lang kita. At saka, bakit ka naiyak? Ethan, kasi naman, bakit ngayon lang ulit kita nakita? Saka ba galing? Akala ko, di na kita makikita ulit. Tsaka, bakit nabungi ka? At madami kang bagong sugat. Ano nangyari sa'yo? Wala to, Piero. Mahalaga, malakas na ulit ako. Akala ko nga katapusan ko na. Pero himala, nabuhay pa ako. Siguro kaya nabuhay ako kasi malulungkot ka kapag namatay ako. Kaya siguro nabuhay pa ako. Buti nga, nakakalakad na ako. Bakit Ethan? Ano bang ginawa sa'yo ng halimaw na yun? Ano pa ba, Piero? Sinaktan na naman ako, pero okay lang. Sanay na naman ako. Ang mahalaga, andito na ulit ako. Ethan, nag-aalala ako. Paano kung saktan ka na naman? Bakit di ka pa tumakas? Piero, baka mahanap ulit ako. May nakapagsabi kasi nandito ako, kaya ayun, pinuntahan ako. Tapos, binugbog na naman ako. Ethan, natatakot ako. Huwag ka nang bumalik dun. Piero, ano ka ba? Okay lang ako. Uuwi na lang siguro ako palagi ng maaga para di nila malaman na galing ako dito. Tsaka, Piero,
Huwag ka na mag-alala sa akin. Okay lang talaga ako. Mula sa mata ni Ethan, tila ba may takot ako nakikita? Pero ano yun? Bakit ayaw niyang sabihin sa akin? Nang gabing yun, akala ko katapusan ko na. Halos patayin na ako ng halimaw na yun. Pero ewan ko ba kung bakit nabuhay pa ako. Hindi pa siguro tapos ang mission ko dito sa mundo, kaya nabuhay pa ako. Pero nahihirapan na ako. Napapagod na ako. At habang binubugbog ako, ang nasa isip ko nun, sana kunin na ako ni tatay at nanay. Kaya lang naisip ko si Piero. Paano kapag namatay ako? Malulungkot siya. Kaya siguro nabuhay pa ako kasi kakaisip kay Piero. Ayoko din kasing masaktan si Piero. At kung mamamatay ako, masasaktan siya. Kaya nga, tinatagan ko ang loob ko. Halos 1 linggo din talaga akong di nakabangon dahil sa naranasan ko. Yun na ata ang pinakamasaklap sa lahat. Yung halos ikamatay ko na. Pero ngayon, okay na ako. Ang mahalaga, nakita na ulit kami ni Piero. Kaya lang, bakas pa sa mukha ko yung karahasang tinamo ko. Tapos, natanggalan pa ako ng ngipin. Kaya eto, bungi ako. Pero okay lang. Tutubo pa naman to. Kaya nga pagkarating ko kay na Piero, dumiretso na ako sa silid niya. Nakita ko siyang mahimbing na natutulog sa kama niya. Tapos natatawa ako. Kasi naman, tila ba hinihintay niya ako. Kasi may sako dito sa kama niya. Natatawa tuloy ako. Kaya naman nung magising na si Piero, ipinaliwanag ko na sa kanyang lahat. At eto, umiyak pa. Naiyak nga din ako, pero di ako pwedeng umiyak kasi matapang ako. Kaya naman, masaya kaming kumain ng umagahan. Tapos, di na niya ako pinalis kasi madami daw siyang naipon na lata at bote. Kasi nung mga panahon na di daw niya ako nakikita, nag-iipon na daw siya ng mga lata at bote para daw kapag nakita kami, di na ako magtatrabaho. Kasi marami na siyang naipon. Kaya pala, napakaitim ni Ethan ngayon. Sunog na sunog Kaya naman sa paglipas ng buong maghapon, nasa bahay lang kami at di lumalabas. Naglalaro lang kami. Tapos kakain kapag nagutom. At sa pagsapit ng takip silim, kailangan ko na umuwi para di ako bugbugin. Natakot na din kasi talaga ako na di umuwi. Kasi sabi nung nag-ampon sa akin, kapag di ako umuwi, may gagawin daw siya kay Piero at sa tatay at nanay nito na di ko daw magugustuhan. Kaya dapat umuwi ako kasi ayaw kong may mangyaring masama kay Piero at sa nanay at tatay niya. At kahit gusto kong ihatid ni Piero, di ako pumayag kasi gagabi na siya kung ihahatid pa niya ako. Kaya naman, nung makauwi na ako, diretso lang sa bodega at naglatag na ako ng karton sa hihigaan ko. Hindi na ako naghanap ng pagkain kasi alam kong di naman ako papakainin. Buti na lang talaga
Binubusog muna ako ni Piero bago ako umuwi. At habang nakahiga ako sa karton, napapatanong na lang ako sa sarili ko kung kailan ba matatapos yung paghihirap ko. Kasi sa totoo lang, pagod na ako. Bakit ba kailangan kong maranasan ng mga ganitong bagay? May katapusan pa ba to? O sasabay na lang sa katapusan ng buhay ko ang kalayaang hinahangad ko? Gusto ko na matapos ang paghihirap ko. Pero paano? Anong gagawin ko? Bago ko tuluyang pumikit at matulog, nagtungo muna ako sa bintana at nagdasal na sana kung ano man ang mga mangyayari sa susunod na araw, sana kayanin ko. Dahil di ko na talaga alam kung saan ako kakapit. At sana matapos na ang lahat. Dahil pagod na ako at ayaw ko nang muling masaktan ang murang katawan ko sa hagupit ng kapalarang bakit sa akin ibinato ng mundo.